Okay, alright yan. Welcome ako sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito, sama-sama po natin itong panuorin at kayo na rin po ang magbigay ng inyong komento. Paglaya at paglabas ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kailangan niya. Ang laki ng hirap ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office, basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo tapat sa pamilyang Marcos, pero ngayon ay lantaran ng tumalikod, formal ng binawi ng grupong The Original 1980s Marcos Loyalists ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Sawa na raw sila sa anilay pamumulitika, pangigipit at kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Sheena Torno.
Hindi na napigilan ng the original 1980s Marcos loyalist ang magsalita kaugnay ng kasulukuyang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi na raw kasi makatao ang gobyerno ngayon. Sobra-sobra na ang panggigipit at pamumulitika ng administrasyon, lalo na sa mga taong nagpapahayag lang ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Dismayado ang grupo dahil hindi ito ang inaasahan nilang pamamahala. Malayong-malayo nga kung ikukumpara sa naging pamumuno noon ni Marcos Sr. Kami po ay mga nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng ating bansa sa isang incompetent leader. Yan po ang katotohanan kung bakit kami naririto ngayon upang ipahayag in public ang aming withdrawal of support sa Pangulong BBM ngayon. Anila, inakala nila na ang pagbabalik ng suporta sa pamilyang Marcos, lalo na kay Pangulong Bongbong, ang magiging susi sa pagtubos at pagbangon ng nadungisang pangalan, pero tila isa itong malaking pagkakamali. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari sa pamumuno ng nakababatang Marcos. Lumalalang kagutuman, kahirapan, kakulangan sa edukasyon, mga pangakong hindi matupad-tupad, mataas na presyo ng bilihin at ang umano'y talamak na korupsyon. Bigo rin daw to pa rin ni Marcos Jr. ang sinasabing tunay na pagbabago at tunay na pagkakaisa para sana sa kauunlad ng bansa. Pakiusap ko po sa inyo, maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Mayaman sana tayo, subalit tayo sa pangunguragot ng iilan-ilang politiko dyan. Nagdurusa ang ating bansa at pabulusok kapapa. Malaking kaibahan nga raw talaga ang pamumuno ngayon ni Marcos Jr. kung ikukumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands matapos ipagkanulo ng administrasyon sa Banyaga. Unang-una po sa ating tinatawag na security. Ibang-iba po ng panahon ng Pangulong Duterte, makakalakad po kayo, maginhawa ang loob ninyo sa mga anak ninyo, na kahit umuwi ng gabi, alam niyo po, panatag kayo, safety ang anak ninyo. Yung infrastructure, yung pong ginagawa ng Pangulong Duterte noong kanyang panahon na yung nga pong pag-build. Ang nooy pangako ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga nagawa ng dating administrasyon ay hindi naman makita sa kasulukuyang pamumuno. Kung hahayaan daw na manatili sa posisyon si Marcos Jr. ay puro problema lamang ang idudulot nito sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Hindi biro problema na po. Sabi nga, kahit saka lumabas dito ngayon, ang gulo na ng Pilipinas. Binaulo tayo sa pagsisinungaling, binuhay tayo sa panilindang at panluloko. Baka nagbulok ang gobyerno nito sa ngayon. Naniniwala ang dating mga taga-suporta ni Marcos Jr. na kung hindi sila titindig sa tama at magsasalita ng katotohanan, ay lalo lamang magiging kaawa-awa ang Pilipinas. Kaya solid Duterte na lamang sila. Na walang pupuntahan ang ating gobyerno ngayon. Administration na ito, wala akong makita na magandang pupuntahan ng bansang Pilipinas. Sinusuportan ko ang Pangulong Duterte dahil nakita ko ang kanyang katotohanan, ang kanyang puso para sa bayang Pilipinas. So, ayan po, no? Ano po yung komento po dito, mga kaibigan? Komento lang po sa ating comment section at muli po ako yung magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa mga ginagawa po ng mga reaction video at sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, palagi lamang po tayong mag-iingat. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at see you po sa next video ko. God bless all of us.